piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hi everyone! Welcome po muli sa araw-araw na pagpapala hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Tunay na ang bawat araw ay pagpapala para sa atin na bigay sa atin ng Panginoon. Every day is a beautiful day with Jesus. So, purihin ang Diyos. So, tayo po muna sumandali yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you once again sa araw na ito na kami muli makapakinig ng salita. Lord, salamat po sa pagpapala ng iyong salita, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Pagpalain niyo lahat ng mga nakatune in sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. Ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dacutanan, ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family, ang maghatid sa inyo ng mensahe ng Diyos, ang pagpapala ng Panginoon. So, pinagpapatuloy natin ang ating pag-aaral o ating pinag-uusapan is about trusting God, pagtitiwala sa Diyos. So, sinasagot natin yung katanungan na why we need to trust God? Bakit kailangan natin magtiwala sa Diyos? Okay, at ang ating foundation verse na pinagpapatuloy natin, ito po yung declaration ni Haring David sa Book of Psalms, chapter 18, verse 2. So, puntahan muli natin. So, sabi dyan, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust. My buckler and the horn of my salvation and my high tower." Purihin ang Diyos. So, Lord, thank you once again sa mga salita na aming patuloy na pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Thank you, Holy Spirit. We acknowledge you, your great teacher. In Jesus' name, Amen. Amen. So, nasa pang-lima na po tayo, okay, sa ating kasagutan sa tanong na why we need to trust God. Bakit kailangan natin magtiwala sa Diyos? Okay, so, binibigay ko po sa inyo yung mga ilang dahilan o some reason why trusting God is very important. Amen? So, sabi ko nga, sa mundong ito, wala tayong dapat pagtiwalaan ng 100% kundi ang ating Panginoon. Dahil lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Kaya napaka-importante ang ating tiwala ay nasa Diyos. Amen? So, nakapagbigay na po ako sa inyo ng 4. So, ngayon, papunta na po tayo sa pang-5. So, sinasagot natin yung tanong, why we need to trust God? Okay? So, binibigyan natin yung emphasis, yung bawat word, bawat keyword ng ating foundation verse. Ito po yung declaration ni Haring David, Psalms 18, verse 2. So, unang-una nasagot na para hindi natin makalimutan. So, why we need to trust God? So, some reason why trusting God is very important. First is, He is our Savior and the rock of our salvation. Siya yung ating tagapagligtas at siya yung bato ng kaligtasan natin. Amen? That's why we need to trust Jesus. Kasi siya yung ating tagapagligtas at siya yung bato ng ating kaligtasan. And then number 2 na ibigay ko po sa mga nakaraan nating pag-aaral is, He is our fortress. Ibig sabihin siya yung ating kuta o tanggulan, umuog. Okay? And then third, He is our deliverer. Siya yung ating tagapaglaya at tagapagpalaya at tagapagligtas. So nandiyan po yan sa ating mga keyword sa Book of Psalms 18 verse 2. And number 4 na ibinigay ko po is He's the source of our strength. So that's why we need to trust Him. Bakit? Siya yung pinagmumulan, okay, ng ating lakas. So in times of need, kailangan sa mga panahon ng kailangan natin ng lakas, si Lord ang nagpo-provide sa atin ng lakas. Amen? So yun po yung 4 na ibinigay ko po. At ngayon, bibigyan din po natin yung salitang buckler. Yung sabi ni David, may buckler. Okay? So He is our buckler. So number 5 na po tayo. So why we need to trust God? So we need to trust God because our God, He is our buckler. Amen?
So buckler, that means one that shield and protect, defend. So yan po yung ating Panginoon. So siya po yung nagbibigay sa atin ng proteksyon, ang ating Diyos na buhay, according sa Psalms 18 verse 2. So sa ating foundation verse. Okay? So take note, the Lord is my buckler is expression so found in Psalms 18 verse 2. Okay? So which means that God is our shield. Amen? Of protection and defense. So, yun po ibig sabihin ng pag sinabi natin, the Lord is my buckler. So, He is our, ibig sabihin, is our shield. That means He is our shield, protection and defense. Hallelujah. Lalo na sa panahon natin ito. We need protection. At ang tunay na protection natin ay hindi nagmumula sa mga kilalang tao, hindi sa mga kayamanan natin nang magagaling yung protection natin. Ang tunay natin proteksyon ay nagmumula sa Diyos. Amen. Ang Diyos ang nagpoprotekta sa atin. Yung number 1 natin nagpoprotekta, ang Panginoon. Wala nang iba. 100% tayo po ay poprotektahan ng Panginoon. Siya po yung ating shield of protection. Amen. Ang ating Panginoon. At pag tayo nasa kamay ng Diyos, wala tayong dapat ipag-alala. Bakit? Sabi nga ng 1 John chapter 5 verse 18, sabi ng Bible, the devil cannot touch us. Amen? So ang diablong Satanas ay hindi tayo kayang hipuin. Hallelujah. So yun ang kagandahan pag tayo nagtitiwala sa Panginoon. Because our God is our shield and defense of our protection. Amen? Sa panahong ito na napakagulong mundo natin, sa panahong ito na ang mundo natin puno ng kasamaan, wala tayong ibang proteksyon kundi ang Panginoon. Kaya ang ating pagtitiwala sa Diyos, nandoon po yung proteksyon ng Diyos sa atin. Amen? He will protect us. Amen? From any harm, sa anumang uri ng mga nakakasakit. Okay? Sa anumang gawa ng kadiliman. Amen? So take note, in ancient times, okay, a buckler was a small round shield used in battle to deflect. Amen? That means palihisin, attacks, and protect the warrior. Parang minsan pag may nanonood ng Captain America, so may nakaganon. So pag may palaso, talagang lumilihis yung palaso. Higit pa po doon ang ating Diyos. Amen? Pag silo ng ginawa natin proteksyon, yung mga palaso ng diablo, na itutudla sa'yo, lilihis lang sa atin. Why? Because ang Diyos natin, ang ating protector, siya yung ating shield. So, in ancient times, a buckler was a small round shield used in battle to deflect attacks and protect the warrior. Amen? So, purihin ng Diyos. Take note, when we declare that the Lord is our buckler, pag diniklara natin na si Lord ang ating buckler, so we affirm our trust in God's ability to shield us from harm. Purihin ng Diyos. So defends us from spiritual attacks and provide refuge in times of trouble. Wow! Ang galing ng Panginoon. Amen? Kaya pag diniklara natin, when we declare that the Lord is our buckler, so take note, we affirm our trust in God's ability. Hallelujah. Amen? To shield us from harm and defends us from spiritual attacks and provide refuge in times of trouble. So anumang trouble sa ating pinagdaanan, wala tayong dapat ipaglala. Amen? Didipinsan tayo ng Panginoon pag tayo nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah! So, just as a physical buckler offers protection in battle, so take note, God's presence and power shield us from the enemy's schemes and dangers, giving us strength and security in Him. Amen? So, nandun po, bibigyan po tayo ng lakas ng Panginoon. Security. Okay? Nagmumula sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo magtiwala sa Diyos. So, purihin ang Panginoon. Take note, 2 Kings chapter 19 verse 34, sabi roon, for I will defend
this city, to save it for mine own sake and for my servant David's sake. So, 2 Kings 19 verse 34. So, sabi nga sa Tagalog, iingatan at iligtas ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod. Okay, so 2 Kings 20 verse 6. So, basahin natin. And I will add unto thy days 15 years, and I will deliver thee and the city of the hand of the king of Assyria, and I will defend the city for mine own sake and for my servant David's sake. So, makikita natin dito, pag tayo nagtitiwala sa Panginoon, didipinsahan tayo laban sa mga atake ng kaaway. Amen? Dadagdagan ko, sabi ng Panginoon kay Hezekiah, ng 15 na taon o 15 taon ang buhay mo. Ililigtas kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Iingatan ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil kay David na aking lingkod. So pag nandun po yung ating pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, wala tayong dapat ipag-alala. Didipinsahan tayo ng Diyos laban sa mga gawa ng kadiliman. Amen? So purihin ng Diyos. Kaya kapatid, sa oras na ito, napaka-importante, ilagay natin 100% ang ating pagtitiwala sa Diyos. Amen? Lahat ng bagay sa mundong ito, mawawala, malulusaw. 2 Peter chapter 3 verse 9, o buong chapter 3 ng 2 Peter, basahin niyo po. Makikita natin, bandang huli, ang mundong ito, lulusawin sa pamagitan ng apoy. Amen? Kaya lahat ng bagay sa mundong ito mawawala, malulusaw. Amen? Pero kung tayo magtitiwala sa Diyos, ilalagay natin ang tiwala natin sa Diyos, mabubuhay tayo magpakailanman. Amen? Kaya kapatid, kung kayo nakikinig ngayon, huwag kang mag-alala. Kung may problema ka, natatakot ka, bigay lang natin pagtitiwala natin sa Diyos. Tanggapin natin siya bilang Lord and Savior ng buhay natin. Amen. Taas lang natin ating dalawang kamay. Sundan yung maiksing panalangin nito. Sabihin nyo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako na yung banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako lang mananalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga nakinig ng salita sa umagang ito. Sa mga oras na ito, pagpalain niyo silang lahat. Lord, yung mga may problema, Lord, thank you kayong aming problem solver, yung mga may sakit. Pagalingin niyo po, Diyos, Panginoon. Lord, thank you. Nandun po yung protection niyo sa amin na bawat nagtitiwala sa iyo, Diyos. Purihin ka, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa lahat. Bye-bye.